Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2331 hanggang Kabanata 2340. Kabanata 2331. Master, si Bai Yi ay pumasok na sa pavilion, sabi ni Cher na yumuko kay Bai Ling Shuang. Si Bai Ling Shuang ay nakaupo sa isang sofa. Ang kanyang magagandang binti ay nakataas, at may hawak siyang isang baso ng alak na dahan-dahan niyang pinipihit. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa pagkamuhi, at sinabi niya, ngayon na ginamit ni Bai Wuchang ang kanyang pas, ang pavilion ay mayroon lamang mga estatwa ng Alpha, ang pangalawang hari, at si King Bao. Ang mga estatwa ng Alpha at ng pangalawang hari ay naroon na sa loob ng bilyon-bilyong taon dahil walang nakakaunawa sa kanila. At tungkol kay King Bao, siya ay isang kakaibang hari. Maraming mga anak ng hari ang sumubok na maunawaan ang kanyang estatwa, ngunit umalis silang walang dala. Walang paraan na mauunawaan ni Bai Yi ang anumang bagay tungkol sa estatwa. Sa halip na humingi ng gantimpala na mas madali niyang magagamit, iginiit ni Bai Yi na bigyan siya ng pavilion pass. Medyo mataas ang tingin niya sa sarili, sabi ni Cher. Ang mga labi ni Bai Ling Shuang ay tumikim ng alak. Pagkatapos, inilapag niya ang baso. Sa mundong ito, ang pinakamahirap na bagay ay hindi ang pag-unawa sa kaaway. Ito ay ang pag-unawa sa sarili. Si Bai Yi ay hindi lamang ang taong nahihirapan doon. Kahit nakasama ang lahat ng mga piling tao sa ating lahi, ilan sa kanila ang maaaring tunay na mag-angkin na nauunawaan ang kanilang sarili. Si Bai Yi ay isang ordinaryong tao lamang. Hindi nakakagulat na humingi siya ng isang bagay na higit sa kanyang kakayahan. Hindi niya matututunan ang kanyang mga limitasyon hanggang sa subukan niya ito para sa kanyang sarili. Tama ka, Master. Pagkatapos ng lahat, hindi marami ang mga tao sa sansinukob na kasing talino mo, puri ni Cher. Tiningnan ni Bai Ling Shuang si Cher at malamig na sinabi, ang iyong mga panlilinlang ng fox ay hindi gumagana sa akin. Humihingi ako ng paumanhin, agad na sabi ni Cher. Iwinagayway ni Bai Ling Shuang ang kanyang kamay, at handa na siyang tumugon ng isang ekspresyon ng pagkagulat ang dumaan sa kanyang mukha. Pumunta siya sa balkonahe at tumingin sa langit. Mula sa ibang planeta, isang sinag ng liwanag ang sumusugod sa sansinukob na naghahadges ng mga anino sa mga buong planeta. Ang pavilion, iyon ay imposible. Tinitigan ni Bai Ling Shuang ang liwanag na may lubos na kawalan ng paniniwala. Ang bawat tao ng Extreme King ay nagulat habang iniikot nila ang kanilang mga ulo patungo sa sinag ng liwanag na dumadaan sa mga kalangitan. Ang liwanag na iyon ay tila ipinanganak mula sa makapangyarihang mahika. Habang tinitingnan ito ng mga tao, tila mas kaunti ito sa isang hari kaysa sa isang Diyos o isang Diablo. Ang nakakatakot na presensya ay nadama sa buong kaharian ng hari. Sa ilalim ng titig ng lahat ng mga maharlika sa kaharian ng hari, ang liwanag ay gumalaw. Sinimulan nitong suntukin. Ito ang pinakapangunahing kasanayan ng Extreme King Punch. Ang mga Geno Arts ng Extreme King ay lahat ay nagmula sa Extreme King Punch. Kahit na ang Extreme King Final Punch ni Bai Wei ay isang pinahusay na bersyon ng Extreme King Punch. Ngunit ang pangunahing halimbawang ito ng Extreme King Punch ay ipinakita sa pamamagitan ng isang anino. Mahirap isipin kung gaano ito nakakatakot. Ang bawat suntok ay tila may sapat na kapangyarihan upang sirain ang sansinukob. Habang pinapanood ng mga maharlika ang mga suntok na iyon, ang kanilang mga puso ay tumalon sa kanilang mga dibdib. Sila ay napigilan, at nahihirapan silang huminga. Para bang ang bawat suntok na nakita nila ay maninira sa buong sansinukob na dinudurog sila sa proseso. Ang panonood lamang ng kapangyarihang iyon na nagmumula sa mga suntok ay sapat na upang mapapaisip ang lahat. Ang mga may mahinang kalooban ay nakakita ng dugo na tumutulo mula sa kanilang mga ilong at tainga. Ito, ang ating Alpha, ito ba? May nag-angkin na ba sa estatwa ng Alpha? Sino? Sino ito? Halos lahat ay nagtataka, lalo na ang mga anak ng hari. Kahit na ang mga kalapit na maharlika ay nagulat. Bilyon-bilyong taon na ang lumipas, at sa lahat ng oras na iyon, walang nakakaangkin nito. Ang pagbubukas ng estatwang iyon ay manginig sa mismong pundasyon ng kanilang lipunan. Kahit anong prinsipe o prinsesa ang mag-angkin sa estatwa ng Alpha, ito ay mag-aakit ng atensyon ni Haring Bai.
Kung ang anak ng hari ay kilala ng napaka-talented, kung gayon ito ay maaaring sapat na para sa kanila upang agawin ang pwesto ng kasalukuyang Crown Prince. Pagkatapos ng lahat, ang Crown Prince ay hindi talaga sikat. Ang kasalukuyang Crown Prince ay napili lamang dahil siya ang panganay na anak ng hari. Maaaring palayasin ni Haring Bai ang Crown Prince sa kanyang pedestal anumang oras na gusto niya. Pinanood ni Bai Wei ang anino ng alpha ng Extreme King Punch. Tila may natutunan siya habang nakatitig. Sinundan niya ang nakita niya sa langit at nagsimulang gumalaw, suntok pagkatapos ng suntok. Ang kanyang mga suntok ay nagsimula ng napakakomplikado, ngunit naging napakasimple. Ang kanyang pangwakas na suntok ay naging ang pinakapangunahing Shocking Sky Punch. Ngunit ang kanyang katawan ay nagiging mas malakas. Nagiging mas malapit ito sa anino ng kanilang alpha. Katcha. Ang isang uri ng kandado sa loob ni Bai Wei ay tila nasira. Ang kanyang orihinal na katawan ay naging isang astral body, ngunit ang pag-unlad ay hindi natapos doon. Kasunod ng Shadow Punch ng Alpha, ang katawan ni Bai Wei ay patuloy na dumami. Mabilis na magkakaroon siya ng celestial body. Hindi lamang ito nangyari kay Bai Wei. Ang buong Extreme King, ang bawat taong nagsasanay ng Shocking Sky Punch o isang bagay na katulad nito, ay nagsimulang lumakas dahil sa aninong iyon. Maraming piling tao ang sumire sa kanilang mga hangganan, at maging ang mga uri ng King Class at Deified ay nakakuha ng higit na kapangyarihan. Kaya ito pala ang kapangyarihan ng ating maalamat na Alpha, napakabanal niya, sino ang gumawa nito? Sino ang nagangkin sa estatwa ng Alpha? Ang lahat ay parehong nagulat at masayang nalugod sa pagbabagong ito ng mga pangyayari, at nag-usap sila ng mabilis sa isa't isa. Ang pinakamalamang na kandidato, kanilang ipinapalagay, ay si Bai Wuchang. Ngunit nagangkin na siya ng isang estatwa para sa kanyang sarili. Walang paraan na papayagan siyang bumalik sa pavilion upang kumuha ng isa pa, kaya hindi iyon siya. Ang iba pang mga maharlika ay makapangyarihan din. Walang nakakaalam kung sino ito. Ang ekspresyon lamang ni Bai Lingshuang ang naguguluhan. Alam niyang si Bai Yi ay nasa pavilion sa sandaling iyon, ngunit hindi niya maintindihan kung paano si Bai Yi, sa lahat ng tao, ay nakapagbukas ng estatwa ng Alpha. Hindi maaaring si Bai Yi. Marahil may ibang anak ng hari sa loob ng pavilion. Kinagat ni Bai Lingshuang ang kanyang mga ngipin habang nagsasalita siya. Ang liwanag na nagmula sa pavilion ay nagsimulang hamupa na dinadala ang anino ng Alpha. Maraming mga maharlika at piling tao ng Extreme King ang tumingin patungo sa pavilion. Gusto nilang malaman kung sino ang nag-angkin sa estatwa ng Alpha. Si Haring Bai ay nasa loob ng palasyo, naglalaro ng laro ng chess. May hawak siyang isa sa mga piraso sa kanyang kamay, nakalimutan, habang nakatitig siya patungo sa pavilion. Binabati kita, aking hari, sa pagkakaroon ng ganoong kabuting anak. Ngumiti ang taong naglalaro kay Haring Bai. Guru, sa tingin mo aling prinsipe ito? Tanong ni Haring Bai ng pantay, inilalagay ang isang puting piraso ng chess. Ito ay ang national teacher ng Extreme King, na kilala bilang Ancient Abyss, na naglalaro ng chess sa kanya. Ang guro ay mukhang isang lalaking 40 taong gulang. Mukhang medyo gwapo siya sa kanyang maliit na balbas, ngunit nagparamdam ito sa kanya na mas matanda. Sa kabila nito, mukhang medyo pangarap at magaan siya. Yumuko si Ancient Abyss at sinabi, hindi ko alam. Hindi na nagtanong pa si Haring Bai. Tumingin siya sa direksyon ng pavilion, naghihintay para sa prinsipe o prinsesa na nag-angkin sa Alpha King na lumabas. Si Hansen, sa Extreme King's Pavilion, ay nagulat. Nais lamang niya ng isang maliit na gantimpala para sa kanyang mga pagsisikap sa estatwa. Hindi niya nilayo na makaakit ng maraming atensyon, at ngayon ay nag-aalala siyang kumunat ang noo. Kung siya nga si Bai Yi, magiging tuwang-tuwa siya. Ngunit nagkukunwari lamang siya bilang Bai Yi, at ngayon na nagdulot siya ng napakaraming kaguluhan, tiyak na itutuon ng lahat ang kanilang pansin sa kanya. Ang kanyang mga pagkakataong mailantad ay napakataas na ngayon. Ang nagawa na ay nagawa na, kaya walang silbi ang pag-aalala tungkol dito ngayon. Kukunin ko na lang ang bagay para sa ngayon. Tiningnan ni Hansen ang espasyo sa loob ng estatwa ng Alpha. Ang pagbubukas ay nahayag na. Kabanata 2332. Sa pamamagitan ng pagbubukas ay isang parisukat na butas na may hawak na isang kaong kahoy na halos kasing laki ng isang bola ng Amerikano. Hinailan ni Hansen ang kahon, at ang estatwa ay bumalik sa kung ano ito noong una niyang nakita. Bumalik si Hansen para umupo sa harap ng estatwa. Wala itong pakiramdam ng buhay na taglay nito noon. Tila ang estatwa ay talagang naging kung ano ito, isang estatwa. Walang iba pang nakatagong kahulugan sa pag-iral nito, at ang kalabas sa kamay ng estatwa ay hindi nagdulot ng pakiramdam ng pamilyar na minsan nitong taglay.
Ang estatwa ay maaari lamang buhayin ng isang beses. Tinitingnan ni Hansen ang kaong kahoy. Naisip niya sa sarili, ito ang iniwan ng alpha ng Extreme King. Hindi ito maaaring isang bagay na walang kwenta, tiyak. Dapat itong isang deified na sandata o isang bagay na ganoon. Ang kahon ay hindi nakakandado, at nang buksan ito ni Hansen, nagulat siya. Ang kaong kahoy ay may hawak na isang jade na kalabas na halos kasing laki ng kamay ni Hansen. Mukhang isang berdeng kristal. Ang kristal ay tila transparent, ngunit hindi nakita ni Hansen kung ano ang nasa loob nito. Ang jade na kalabas na ito ay dapat na inukit. Hindi ito isang nilalang. Marahil ito ay isang bote na hugis kalabas. Kinuha ni Hansen ang jade na kalabas sa kahon, ngunit ang kalabas ay buo. Walang butas o tahi na mahanap niya. Ngunit, batay sa timbang at pakiramdam, hindi ito mukhang buwang. Gawa ito sa solidong jade. Tiningnan ni Hansen ang berdeng kalabas, at nang tiningnan niya ang ilalim nito, nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang ilalim ay patag, at may ilang mga salita na inukit dito. Para sa pinuno lamang ng sacred. Nagulat si Hansen matapos mabasa ang mga salitang iyon. Hanggat alam ni Hansen, mayroon lamang isang pinuno ng sacred. At ang bagay na ito ay mula sa Extreme King Alpha. Hindi ito maaaring isang walang pangalan, walang kahulugang bagay. May koneksyon ba ang Alpha ng Extreme King sa pinuno ng Sacred? Kung hindi, bakit magkakaroon ng Extreme King Alpha ng isang bagay na pag-aari ng pinuno ng Sacred? Marahil ay natanggap ito ng Extreme King Alpha minsan pagkatapos mamatay ang pinuno ng Sacred. Ngunit sa tingin ko pa rin na may kaugnayan sila, naisip ni Hansen sa sarili. Pinahihit ni Hansen ang jade na kalabas sa kanyang mga kamay upang pag-aralan ito. Hindi niya masabi kung ano ang ginagawa nito. Anuman, dadalhin ko na lang ito sa ngayon. Inilagay ni Hansen ang jade na kalabas sa kanyang bulsa sa dibdib. Pagkatapos ay kinuha niya ang kaong kahoy at lumabas sa pavilion. Alam niyang maraming tao ang manunood sa pavilion, ngunit wala siyang magawa kundi umalis. Hindi siya maaaring manatili doon magpakailanman. Kailangan niyang umalis sa huli. Kahit na dumaan siya sa maraming bagay, sa harap ng isang bagay na tulad nito, kahit si Hansen ay medyo kinakabahan. Hindi niya matiyak na maiiwasan ang paglalantad ngayon sa lahat ng mga matang nanunood sa kanya at sa kanyang pagkukunwari bilang bayi. Bayi. Siya ang isa na. Nang lumabas si Hansen sa pavilion, nagulat ang lahat ng piling tao ng Extreme King. Maraming mataas na antas na tao ang nakakaalam na ginamit ni Bayi ang Return to Origin kay Hansen. Ang mga taong hindi nakakaalam na si Bayi ay mukhang Hansen ngayon ay ang iilan na hindi nagbabasa ng balita. Kahit na alam nilang siya si Bayi, gayunpaman, nagulat pa rin sila. Kahit sina Haring Bai at Ancient Abyss ay lubos na nagulat. Hindi nila inaasahan na si Bayi ang magiging isa na mauunawaan ng estatwa. Iyon ay isang bihirang pangyayari, talaga, sabi ni Haring Bai, habang nanonood. Iyon lang ang sinabi niya, at walang nakakaalam kung ano talaga ang ibig niyang sabihin sa mahiwagang komento. Tiningnan ni Ancient Abyss si Hansen. Pagkatapos, bumalik siya kay Haring Bai. Napakaswerte. Binabati kita, iyong kamahalan. Ang swerte ay walang kinalaman dito, sabi ni Haring Bai sa isang malamig na tinig. Ang ibang mga piling tao ay mas nagulat pa kaysa kay Haring Bai. Nang tiningnan ni Bai Wei si Hansen, nakaramdam siya ng isang komplikadong pag-agos ng damdamin. Ang mukha ni Bai Lingshuang ay patuloy na nagbabago at kumukurap. Nang tiningnan ni Miss Mirror si Hansen, kumunat ang kanyang noo sa pag-iisip. Sa mga Extreme King, ang araw na iyon ay maaalala dahil sa nakakagulat na paghahayag. Si Prince 16, Bai, ay nagangkin sa estatwa ng Alpha. Para itong isang himala. Ang estatwa ng Alpha ay naroon na sa loob ng bilyon-bilyong taon at walang nakakaunawa kung ano ang nasa loob nito. At si Prince 16, Bai, na mayroon ng masamang reputasyon, ang nagangkin nito. Ang lahat ay nagulat. Nang sumakay si Hansen sa Blood Kirin pabalik sa Planet Water Zone, kahit na si Prinsesa Lan Haishen ay hindi mapigil ang tumitig sa kanya mula sa tuktok ng palasyo. Hindi naintindihan ni Lan Haishen kung paano nakuha ni Bai ang estatwa ng Alpha King. Nahirapan siyang paniwalaan ito. Bumalik si Hansen sa kanyang maliit na gusali, isinara ang pinto, pagkatapos ay nagsimulang maglaro sa kanyang jade na kalabas. Bukod sa mga salitang binabanggit na para lamang sa pinuno ng Sacred, walang ibang espesyal dito. Hindi niya naramdaman ang anumang espesyal na kapangyarihan na naninirahan sa loob nito, sa kabila ng paghahanap nito ng lubusan hanggat kaya niya. Tiningnan ito ni Hansen gamit ang kanyang purple eye butterfly, at walang nakita. Ngunit, pinatunayan nito na ang jade na kalabas ay hindi pangkaraniwan.
Nakakahiya na si Bauer ay nag-undercover kasama si Lan Haixin. Magiging maganda kung siya ay nandito. Ang kalabas ng estatwa ay napakapareho kay Bauer. Marahil ang jade na kalabas ay talagang may kaugnayan sa kanya, naisip ni Hansen. Tatay. Habang naliligaw sa pag-iisip si Hansen, si Bauer ay tumalon patungo sa kanya, na may hawak na iba't ibang mga pakete sa kanyang maliliit na bisig. Bauer, bakit ka bumalik? Nagulat si Hansen. Si Bauer ay may hawak ng maraming pagkain, at wala sa mga goodies ang mukhang mura. Ang kanyang mga damit ay napakaganda rin, at malinaw na sinundan nila ang mga uso sa fashion ng Siren. Namiss kita, tatay. Tumalon si Bauer sa dibdib ni Hansen at kinuskos ang kanyang mukha sa kay Hansen. Namiss din ni tatay si Bauer. Ngunit Bauer, nakita ba ng mga tao ni Lan Haixin ang pagdating mo? Umaasa si Hansen na nakakuha si Bauer ng ilang impormasyon habang wala siya. Huwag kang mag-alala, walang nakakita sa akin. Binigay ni Bauer ang pagkain kay Hansen. Tiyak na kumain ka ng masamang pagkain habang nag-iisa ka. Payagan mo akong bigyan ka ng magagandang bagay. Mabuti. Napakabait mo. Ikaw ang pinakamagandang anak na mahihiling ng isang tatay. Masayang tinanggap ni Hansen ang pagkain at nagsimulang kumain. Puno ng pagkamausisa, ibinigay niya kay Bauer ang jade na kalabas. Bauer, kilala mo ba kung ano ito? Tinanggap ni Bauer ang jade na kalabas at inalog ito. Pagkatapos, binabaligtad niya ito. Isang bagay na parang tubig ang umagos mula sa jade na kalabas. Nagulat muli si Hansen. Akala niya solid ang jade na kalabas. Hindi niya napagtanto na may isang bagay na nakatago sa loob. Ang likido na lumabas sa kalabas ay mukhang tubig, ngunit hindi. Nang lumabas ang likido, hindi ito damaloy sa sahig. Lumulutang ito sa hangin, at mukhang isang lumulutang na engkantada. Sa halip na hatiin sa mga patak, ang engkantada ay nagsama-sama sa isang-iisang lumulutang na pool. Mukhang katulad ng paggamit ni Hansen ng original Water King body. Ano ito? Nagulat muli si Hansen. Tulungan si tatay na maligo, iniutos ni Bauer ang water fairy habang hawak ang kalabas. Ang water fairy ay lumapit kay Hansen at hinubad ang lahat ng kanyang damit. Pagkatapos ay iniikot niya ang kanyang daliri, at isang water air ang pumulupot sa buong katawan ni Hansen. Nagparamdam ito sa kanya na parang nasa yakap siya ng isang natural na bukal. Kabanata 2333. Umupo ang water fairy sa likuran ni Hansen at minasahe ang kanyang mga balikat. Si Hansen ay tiyak na nasisiyahan sa masahe, ngunit siya ay nadismaya at hindi mapigil ang magsabi, isang katulong lang. Maraming trabaho ang ginawa ni Hansen para makapasok sa pavilion, at nag-risk din siya ng paglalantad. Hindi ito sulit kung nakakuha lamang siya ng isang katulong na babae para sa kanyang mga pagsisikap. Isinandal ni Bauer ang kanyang ulo sa gilid at sinabi, hindi ko alam, ngunit sa tingin ko mayroon siyang ibang tungkulin. Kaya ba siyang lumaban? Tanong ni Hansen. Itinaas ni Bauer ang kalabas at itinuro ang upuan. Sumigaw siya, suntukin mo. Ang water fairy ay agad na pumunta sa upuan, ngunit ang kanyang katawang tubig ay nabasag sa sandaling makipag-ugnayan ito. Gumalaw ng kaunti ang upuan, ngunit walang aktwal na pangmatagalang pinsala ang nagawa. Mukhang hindi. Umiling si Bauer. Hindi ito maaaring ang katulong ng pinuno ng Sacred. Tiyak na hindi magiging ganito kawalang kwenta ang alpha ng Extreme King na nag-iiwan ng isang mahina na bagay para sa kanyang mga anak. Tiningnan ni Hansen ang water fairy. Hiniling ni Bauer sa water fairy na bigyan siya ng masahe. Agad na sinunod ng water fairy ang direktiba, kaya tila kulang ito sa sariling kalooban. Ito ay isang high-class na manika. Ginamit ni Hansen ang kanyang purple eye butterfly para mas maayos na makita ang water fairy, at ang nakita niya ay nagulat sa kanya. Ang katawan ng water fairy ay isang energetic substance, at ito ay mahigpit na ginawa. Tila naglalaman ito ng isang deified na kapangyarihan, na hindi pa nakikita ni Hansen noon. Kakaiba, ganoon kalakas na kapangyarihan, ngunit bakit hindi ito nakakagawa ng anumang pinsala? Ano ba talaga ang ginagawa ng bagay na ito? Naisip ni Hansen sa sarili habang tinitingnan ang water fairy. Si Bauer ay nagsasaya dito, kahit papaano. Habang hinihimas ng water fairy ang kanyang mga balikat, inutusan din ito ni Bauer na simulan siyang pakainin. Bauer, paano ko magagamit ang jade na kalabas na ito? Tanong ni Hansen pagkatapos ng isang sandali ng pag-iisip. Marahil ang paggamit mismo ng kalabas ay magpapahintulot sa kanya na suriin ito ng higit pa. Madali lang. Ilagay mo lang ang iyong enerhiya sa kalabas. Ibinigay ito ni Bauer kay Hansen.
Matapos umalis ang kalabas sa kamay ni Bauer, ang water fairy ay nabasag at bumalik sa jade na kalabas na parang likido. Sinubukan ni Hansen na ilagay ang kanyang kapangyarihan sa jade na kalabas, ngunit hindi niya ito nagawa. Pagkatapos ay sinubukan niya ulit ito, at nang ilagay niya ang kanyang kapangyarihan sa loob nito, gumana ang jade na kalabas. Ikinabit ng water fairy ang sarili sa kalooban ni Hansen at lumabas mula sa jade na kalabas. Ang bagay na ito ay kakaiba, ngunit hindi ko talaga alam kung ano ang ginagawa niya. Sinubukan ni Hansen ang ilang mga utos, tinitiyak na kaya niyang kontrolin ang water fairy. Pagkatapos, inilagay niya ang jade na kalabas at ang water fairy. Bauer, nakakuha ka ba ng anumang impormasyon mula sa iyong oras kasama si Lan Haixin? Tanong ni Hansen kay Bauer. Tumango si Bauer at sinabi, siya at si Bai ay may nakaayos na pulong para sa ikasyam ng susunod na buwan. Bubuklatin nila ang relic, at sinabi niya na si Bai ay may mga genes ng ibang lahi sa kanya. Ngunit ang mga genes ay hindi kumpleto. Sabi niya mababa ang tsansa na pipiliin ng relic si Bai. Sa tingin niya makokontrol niya ang relic. Sinabi ba niya sa iyo kung ano ang maaaring nasa relic? Nagpatuloy si Hansen, nalulugod sa mga paghahayag. Hindi. Umiling si Bauer at lumunok ng pagkain. Mabuti. Patuloy na tipunin ang lahat ng impormasyon na kaya mo. Sa sandaling makahanap ka ng isang bagay, subukang humanap ng paraan para maabot ako, sabi ni Hansen na nakangiti. Ipinapangako kong gagawin ko iyon. Mukhang seryoso si Bauer, at nagbigay siya kay Hansen ng saludo. Mabuti. Ikaw ang pride ng mga tao at ng bansa, at ikaw din ang pride ng iyong tatay. Kumbansi ni Hansen si Bauer na bumalik. Pagkatapos, naisip niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Sinundan ng maliit na pulang ibon si Bauer, ngunit hindi nag-alala si Hansen sa kanya. Si Hansen ay pinaka-nag-aalala sa mga bunga ng nakaraang araw. Hindi niya alam na ang pagbubukas ng estatwa ng Alpha ay magdudulot ng napakaraming problema, at ngayon, ang buong lipunan ng Extreme King ay nasa kalagitnaan pa rin ng paghawak sa kanilang pagkagulat. Maraming mata ang magtutuon sa kanya sa mga susunod na panahon. Kung isasaalang-alang ang pride at pagnanais ni Bai para sa atensyon, hindi siya magpapanatili ng mababang profile pagkatapos biglang sumikat. Kailangan kong pumunta sa isang lugar. Naisip ni Hansen kung saan siya dapat pumunta. Tiningnan ni Hansen ang blood kirin, at pagkatapos ay lumiwanag ang kanyang mga mata. Oo, dapat kong irehistro ang blood kirin bilang aking royal guard. Pagkatapos, maaari akong pumunta sa King's Garden para magnakaw ng primary root king dragon. Ang mga prinsipe at prinsesa lamang ang pinapayagang pumunta sa King's Garden. Walang deified doon. Hindi ko pa rin maihahayag ang aking sarili, ngunit kahit papaano ay hindi ako malalantad sa mga taong malamang na makakita sa aking pagkukunwari. At makakakuha ako ng maraming resources. Tama, dapat kong gawin iyon. Dapat akong pumunta sa King's Garden. Matapos sabihin iyon ni Hansen, isinama niya ang blood kirin at inirehistro ito bilang isang royal guard. Pagkatapos, nagmadali siya sa King's Garden. Aking prinsipe, si Bai ay umalis na sa bahay. Dinala niya ang blood kirin para magrehistro bilang isang royal guard. At ngayon, pupunta siya sa King's Garden. Aking prinsesa, dinala ni Bai ang blood kirin sa King's Garden. Ang parehong ulat ay naihatid sa bawat palasyo. Maraming prinsipe at prinsesa ang nagmadali sa King's Garden. Gusto nilang malaman kung ano ang nangyayari kay Bai. Ang ideya na nagangkin siya sa estatwa ng Alpha ay napakakaiba, at maraming mga anak ng hari ang nag-isip na ito ay kainahinala. Lumabas siya. Gusto kong makita kung ito nga si Bai, o kung ito talaga si Hansen. May hawak si Miss Mirror ng isang malaking salamin na sumasalamin sa paggalaw ni Hansen sa loob ng King's Garden. Binibigyan niya ng espesyal na pansin ang singsing na suot pa rin ni Hansen. Tuwing ilang segundo, iikot ni Miss Mirror ang kanyang mga mata para sulyapan ang singsing na iyon. Pagkatapos, hindi niya namamalayang hinawakan ang magkaparehong singsing na suot niya sa kanyang sariling daliri. Nakarating na siya roon kasama si Bai Wei minsan, kaya alam niya ang daan. Dinala niya ang blood kirin kasama niya sa King's Garden. Hindi mahilig si Hansen sa mga bearded dragons, at sinakihan niya ang blood kirin patungo sa puno ng hari. Gusto niyang maghanap ng isa sa mga makapal na primary root king dragons. Ngunit sa sandaling gumalaw ang blood kirin, ilang mga anino ang lumitaw sa harap nila. Sinuri sila ni Hansen at napagtanto na ito ay isang grupo ng mga taong hindi pa niya nakikita noon. Kinilala niya ang ilan sa kanila mula sa impormasyong ibinigay sa kanya ni Mr. White. Ang una ay si Prince Swordstar.
Siya ang ika-47 anak ng hari at siya ang nakababatang kapatid ni Bai Yi. Ngunit hindi siya mula sa parehong ina. Kapatid na 47, bakit mo hinaranggan ang aking daan? Tanong ni Hansen, malungkot ang kanyang ekspresyon. Ngumiti si Prince Swordstar. Mukhang medyo gwapo siya habang sinabi niya, nandito ako para batiin ka, kapatid na ika-16, sa pag-unawa sa Extreme King Alpha. At mausisa ako kung ano ang iniwan ng Extreme King Alpha sa pavilion. Umaasa akong masasabi mo sa akin. At paano kung hindi ko sabihin sa iyo? Tanong ni Hansen na tumatawa. Kung gayon ang nakababatang kapatid na ito ay kailangang magturo sa iyo ng leksyon, malamig na sabi ni Prince Swordstar. Ha, hindi ka karapat-dapat na hamanin ako. Talunin mo muna ang aking bantay, sagot ni Hansen na may pagmamataas. Umagang ang Blood Kirin. Isang pulang usok ang pumulupot sa kanyang katawan na naglalabas ng matinding presyon sa nakapaligid na lugar. Isang anino ng dugo ang dumating kay Prince Swordstar. Hindi ka lamang ang may bantay. Ang mukha ni Prince Swordstar ay hindi nagbago. Walang utos, ang kanyang sariling bantay ay tumalon para lumaban sa Blood Kirin. Kabanata 2334. Ang King Class ay nahahati sa siyam na magkakaibang antas. Ang pagiging half-deified ay nangangailangan ng isang tao na madaig ang lahat ng siyam na antas. Isang karagdagang hadlang ang kailangang lampasan bago ang isang tao ay maging ganap na deified. Sa halip na makilala ng hiwalay, ang siyam na antas na ito ay karaniwang pinagsasama-sama lamang sa ilalim ng King Class. Ang kapangyarihan ng area of effect ng isang hari ay lumalaki sa bawat antas na nalampasan. Nakumpleto ng Blood Kirin ang lahat ng siyam na antas, ito ay half-deified, pagkatapos ng lahat. Ang bantay ni Prince Swordstar ay isang half-deified elite din. Paano ka naglakas loob na kumilos ng napakasama sa harap ng isang prinsipe? Ang half-deified na bantay ay gumawa ng tunog ng pag-uungol ng baka. Pagkatapos ay nagpalabas siya ng isang dilaw na king area na nag-overlap sa blood area ng Blood Kirin. Itinaas ng bantay ang palakol sa kanyang kamay at tumakbo pasulong para hampasin ang Blood Kirin. Ang blood area ay pinagsama sa dilaw na area at ang dalawang bantay ay naapektuhan ng isa't isa. Isang biglaang bigat ang bumagsak sa katawan ng Blood Kirin na parang bigla itong nagpasa ng bigat ng isang bundok. Ang dilaw na area ay nauugnay sa elemento ng lupa at lumikha ito ng pressure ng earth elemental sa loob ng zone nito. Ang mga hari na may mahinang katawan ay maaaring madaling madurage ng presyon na iyon. Habang ang Blood Kirin ay pinipigilan ng kapangyarihan ng lupa, ang palakol ng bantay ay dumating patungo sa nilalang na parang isang bundok. Nilalayo nitong bumagsak sa ulo ng Blood Kirin. Ang lakas na inilabas ay sapat na upang hatiin ang isang buong planeta. Umagang ang Blood Kirin. Sa halip na subukang iwasan ang paghampas, ginamit nito ang sarili nitong sungay para harangan ang bumabagsak na palakol. Boom! Ang dugo at dilaw ng mga kapangyarihan ay nag-alab-laban sa isa't isa. Ang sungay ng Blood Kirin ay nakaharang sa malaking palakol na pinapanatili ang palakol na nakataas. Umagang ang half-deified na bantay. Nagpumiglas siyang itulak pa pababa ang kanyang malaking palakol, habang ang dalawang kapangyarihan ay patuloy na nagbabangga sa isa't isa sa area. Pinanood ni Hansen at Prince Swordstar ang dalawa mula sa malayo. Bigla, isang napakalaking pulang at dilaw na pagsabog ang umalog sa area. Ang Blood Kirin ay nakaraos sa half-deified na bantay. Nang hamupa ang liwanag ng pagsabog at muling nakakita ang mga nanunood, agad nilang napansin na ang mga kalisti sa leeg ng Blood Kirin ay napunit. Mayroong isang malaking bitik sa kanila, at ang dugo ng Blood Kirin ay dahan-daang tumutulo pababa sa kanyang dibdib. Ang chestplate ng armor ng half-deified na bantay ay nabasag din. Naputol siya, at dumudugo rin siya. Napakalakas na katawan. Hindi ka namatay pagkatapos tumanggap ng suntok mula sa aking Open Sky Axe, ngunit gayunpaman, mamamatay ka ngayon, galit na sigaw ng half-deified na bantay. Ang kanyang Open Sky Axe ay naglabas ng isang nakakatakot na liwanag, at ito ay muling umiikot sa Blood Kirin. Ibinaba ng Blood Kirin ang ulo nito. Ang mga mata nito ay mukhang pula. Pagkatapos ang mga mata ay lalong dumidilim, hanggang sa maging itim ang mga ito. Nauunawaan ni Hansen ang Blood Kirin ng mabuti, at alam na niya ngayon na ito ay talagang galit na. Ang kanyang Blood Air ay malapit ng mabaliw. Para itong isang nuclear bomb na malapit ng sumabog. Habang ang half-deified na bantay ay sumugod patungo dito, ang Blood Kirin ay hindi umiwas. Itinaas nito ang ulo nito at tinitigan ang bantay. Ang blood air sa kanyang mga mata ay malapit ng sumabog na parang bulkan. Blurg. Ang kapangyarihan mula sa mga mata ng Blood Kirin ay hindi sumabog gaya ng inaasahan ni Hansen.
Ang dibdib ng ibang bantay ay biglang nagsimulang pumutok ng dugo. Ang kanyang open sky axe ay hindi bumagsak gaya ng plano. Ang dugo ay sumabog mula sa kanyang sugat na parang bukal, at ang lahat ng nanunood sa labanan ay nagulat. Mabilis na sinubukan ng half-deified na bantay na magpalabas ng kapangyarihan upang pigilan ang pagkawala ng kanyang dugo. Ngunit ito ay isang walang kabuluhang pagsisikap. Ang dugo ay patuloy na umaagos mula sa kanyang dibdib, pagkatapos ay naging usok at lumutang ng diretso sa blood kirin, kung saan agad itong sinipsip ng blood kirin. Ang sugat sa leeg ng blood kirin ay agad na nagsara na parang hindi ito umiral. Umagang ang blood kirin na parang leon. Naging anino ng dugo ito, pagkatapos ay lumipad patungo sa half-deified na bantay. Ang half-deified na bantay ay dumudugo, at ang kanyang mukha ay mukhang nagulat sa pagbabago ng mga pangyayari. Umagang siya bilang tugon at iniikot ang kanyang open sky axe sa blood kirin ng isang beses pa, desperadong sinusubukang wasakin ang papasok na blood kirin. Ang blood kirin ay hindi nagtangkang umiwas sa malaking palakol, at hindi rin ito sinubukang gamitin ang mga kuko nito para harangan ang suntok. Pinayagan ng hayop na hampasin ito ng palakol at putulin ang isang malalim na bitek sa mga kaliskis nito. Sa parehong oras, gayunpaman, ang mga kuko ng blood kirin ay damapo sa kanyang kalaban. Habang sumisigaw ang bantay, ang kanyang dugo ay sumabog na parang geyser. Ang mamamatay na blood kirin ay hindi pinansin ang mga mabilis na paghampas ng palakol, gamit ang mga kaliskis nito para sipsipin ang mga paghampas habang ang mga kuko nito ay patuloy na hinihiwa ang armor ng bantay at hinihiwa ang kanyang laman. Ang mga kuko ng blood kirin ay nag-iwan ng mga marka sa buong night, at ang dugo ay walang tigil na umaagos mula sa kanyang katawan. Ang kanyang dugo ay parang bulkan, at walang makakapigil sa pagsabog na iyon. Ngumisi si Hansen habang nanonood. Ang blood area ng blood kirin ay isang napaka-nakakatakot na kakayahan. Mapalad si Hansen na ang blood kirin ay hindi ang kanyang kaaway. Sa halip ng hampasin ng bantay ang blood kirin gamit ang malaking palakol, kaya na nitong gumaling ng napakabilis. Pagkaraan ng isang sandali, ang half-deified na bantay ay nasira. Patuloy siyang sumisigaw habang sinusubukang tumakas, ngunit sa ilalim ng pagkakahawak ng blood area ng blood kirin, nawala na siya ng masyadong dugo. Ang kanyang mga kapangyarihan ay mahina na ngayon, at wala na siyang lakas para tumakbo. Ang blood kirin ay parang lobo. Para itong tigre. Tumalon ito patungo sa lalaki, pagkatapos ay pinunit ang kanyang mga braso at nilamon ang mga ito. Ang mga tunog ng pagnguya ay narinig mula sa nilalang habang tinatamasa nito ang merienda nito. Prinsipe, iligtas mo ako. Sigaw ng half-deified kay Prince Swordstar. Nakaramdam si Prince Swordstar ng isang mapait na lamig matapos mapanood ang lahat ng ito. Ang kalupitan ng blood kirin ay nagulat sa kanya at sa lahat ng iba pang mga bantay. Bago pa makapagsalita si Prince Swordstar, kinuha ng blood kirin ang bantay sa bibig nito at nilamon ito ng buo. Isang half-deified elite ang ganap na nilamon ng blood kirin. Ang huling sigaw ng lalaki ay naririnig pa rin sa mga tainga ng mga natatakot na manunood. Bai, pinatay mo ang aking bantay, mukhang masama si Prince Swordstar. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng walang laman sa unahan. Isang bantay lang iyon, at namatay siya. Ano ang malaking bagay? Kung hindi ka masaya tungkol dito, ang blood kirin ay handang makinig sa iyong mga reklamo. Pumunta at patayin ito, kung maglakas loob ka, patag na sagot ni Hansen. Ikaw, ang mukha ni Prince Swordstar ay dumidilim. Hindi siya half-deified. Mayroon lamang siyang dalawang half-deified na bantay sa kanyang pagtatrabaho, at ngayon ang isa sa kanila ay kinain ng blood kirin. Ang pagpapadala ng isa pa sa labanan ay hindi makakatulong. Ang ibang mga prinsipe at prinsesa ay pinanood ang labanan mula sa malayo na naiinggit sa blood kirin. Hindi ko inaasahan na ang Xenogeneic ni Hansen ay magiging napakalakas, parang deified na ito. Hindi ako makapaniwalang ang Asterisk Eschol na si Bai ay nakakuha nito. Nang makita ni Bai Lingshuang ang performance ng blood kirin, ang tanawin ay nagparamdam sa kanya ng galit na pagrereklamo. Kung wala ka ng ibang sasabihin, kapatid na 47, kung gayon ay mas mabuting umalis na ako. Sumakay muli si Hansen sa blood kirin at tiningnan si Prince Swordstar ng may pagkamuhi. Pagkatapos ay nagtungo siya sa puno ng hari. Ang mukha ni Prince Swordstar ay patuloy na nagbabago sa maraming emosyon, ngunit hinayaan niyang umalis si Hansen at hindi nagpilit ng isa pang labanan. Si Prince Swordstar ay hindi handang ipagpatuloy ang paligsahan, ngunit sina Bai Lingshuang at ang ibang mga anak ng hari ay sumunod pa rin kay Hansen. Nakita nilang papalapit na siya sa puno ng hari. Magsasanay ba siya sa harap ng puno ng hari? Kumunat ang noo ni Bai Lingshuang, ang kanyang ekspresyon ay naging kakaiba.
Naisip ni Hansen na makakahanap siya ng higit pang primary root king dragons na mas malapit sa puno, ngunit hindi iyon ang kaso. Ang lupa na pinakamalapit sa puno ng hari ay iba, at ang mga normal na anak ng hari ay hindi maglakas loob na lumapit dito. Iyon ang dahilan kung bakit mukhang nababagabag si Bailing Shuang. Kabanata 2335. Galit na tinitigan ni Prince Swordstar ang likuran ni Hansen. Umalis na tayo. Prinsipe, aalis ka na lang ganito. Galit na nagsalita ang natitirang bantay ni Prince Swordstar. Malamig na sinabi ni Prince Swordstar, ang aking mga tao ay hindi mamamatay ng walang dahilan. Naglakas loob siyang pumatay sa King's Garden, kaya ang Blood Kirin ay mamamatay. Pumunta tayo sa Sentencing Court. Sinakian ni Hansen ang Blood Kirin patungo sa puno ng hari. Sa kanyang puso, iniisip niya, ang pagnanais na pumatay ng Blood Kirin ay napakasidhi. Kung gusto niyang pumatay, wala akong magagawa para pigilan siya. Mabuti na lang, isang bantay lang iyon. Maaari akong makipag-ayos at ipaliwanag ang kanyang mga aksyon. Habang papalapit siya ng papalapit sa puno ng hari, hindi mahanap ni Hansen ang anumang primary root king dragons. Patuloy na sumusulong si Hansen. Ang primary root king dragons ay lumilitaw sa iba't ibang lokasyon sa bawat oras. Ngunit hindi maswerte si Hansen ngayon. Wala siyang nakasalubong sa kanyang paglalakbay. Maraming prinsipe at prinsesa ang sumusunod sa kanya. Karamihan ay hindi pinapansin ni Hansen ang kanilang presensya, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, napansin niya na sila ay umatras at tumigil sa pagsunod sa kanya. Iyon ay medyo nakakabahala. Tumingin si Hansen sa paligid at natagpuan na malapit na siya sa puno ng hari. Napakalapad nito, parang isang higanting haligi sa kanyang harapan. May 100 milya ng lupa sa pagitan niya at ng puno. Nakita ni Hansen na may mga kulubot sa balat ng puno na kasing laki ng mga buong lambak. Ngunit ang mga king dragons na nakita niya ay hindi gaanong kalaki. Pinabagal ni Hansen ang bilis ng kanyang paglapit. Ang lugar na ito ay medyo naiiba sa kanyang inaakala. Ang paglapit sa puno ay hindi nagresulta sa paghahanap niya ng higit pa sa primary root king dragons. Di nagtagal, nakakita si Hansen ng isang king dragon na may isang lalaki na nakaputing damit na nakatayo sa harap nito. Naalala ni Hansen ang impormasyon na ibinigay sa kanya ni Mr. White at mabilis niyang nakilala ang lalaki. Si Prince 17, Bai Qingziya, ay kilala bilang ang pinakamagandang lalaki sa buong King's Kingdom. Ang lalaki ay napakagwapo na ang kanyang kagandahan ay nagparamdam sa kanya na halos hindi matatalo. Habang si Qingziya ay napakagwapo, sinabi rin ng mga alamat na siya ay medyo mahina. Nasugatan ang kanyang ina habang siya ay buntis, at nasugatan din ang kanyang sanggol. Kaya, siya ay ipinanganak na may kapansanan. Siya ay isang napakamahinang tao sa mga Extreme King, at ang kanyang katawan ay hindi katulad ng isa sa mga royal bloodline. Mas mahina siya kaysa sa isang karaniwang tao. Si Prince Qingziya ay napakagwapo, ngunit hindi siya magaling sa anumang bagay maliban sa pagiging eye candy. Hindi siya sumali sa mga labanan para sa awtoridad. Kung may nabanggit sa kanya sa pag-uusap, ito ay para lamang pag-usapan ang kanyang mukha. Kapatid na 17, ano ang ginagawa mo? Sinakian ni Hansen ang Blood Kirin patungo kay Prince Qingziya, ngunit ang lalaki ay hindi tumugon. Gusto ni Hansen na malaman kung bakit si Prince 17 lamang ang naroon, lahat ng ibang mga anak ng hari ay wala na. Ang mga mata ni Prince Qingziya ay parang mga bituin, at ang kanyang mga facial features ay matalas. Para siyang isang ukit na ginawa mula sa isang block ng marmol. Ngunit hindi siya maganda ang hitsura. Sa katunayan, mukhang mapatla at may sakit siya. Hindi niya inaasahan na lalapit si Hansen at kakausapin siya. Tumingin si Prince Qingziya kay Hansen at sinabi, nandito ako para humingi ng proteksyon kay King Wen. Hindi ba't ganoon din ang ginagawa mo, kapatid na ika-16? Naglalakad-lakad lang ako. Hindi naisip ni Hansen na dumating siya sa tamang oras. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng protection mula kay King Wen. Marahil ito ay isang bagay na konektado sa King SA Scroll sa mga dahon ng hari, ngunit paano iyon makakatulong sa kanya? Kukuha ba siya ng dahon mula sa puno ng hari? Naisip ni Hansen sa sarili. Ngumiti si Prince Qingziya at sinabi, walang kailangang itago dahil nandito ka na ngayon. Kung sapat na ang iyong lakas para makuha ang estatwa ng Alpha, kung gayon syempre makukuha mo ang proteksyon ng King's Cover. Kung gusto mo ang King SA, kung gayon ay hindi ko na dapat istorbohin ka. Magpapatuloy akong maglakad-lakad, sabi ni Hansen, pagkatapos ay naghanda na siyang umalis. Hindi niya pa naisip kung paano makukuha ang King SA, at kung hindi siya mag-iingat, maaari siyang mailantad.
Kailangan niyang umalis doon ngayon at alamin ang King Essay mamaya. Biglang tumalon si Prince Qingzia. Ang kanyang katawan ay nag-teleport sa harap ni Hansen na pumipigil sa kanyang pag-alis. Ang King Essay ay hindi pa nagigising. Naaaliw ako kung paano mo naunawaan ang estatwa ng Alpha. Pakituruan ako, kapatid na ika-16, sabi ni Prince Qingzia. Bago pumayag si Hansen, sinampal niya si Hansen. Ang kanyang mga daliri ay mahaba, at sila ay kumikinang na may liwanag. Ito ay isang magandang tanawin, ngunit kahit papaano, ito ay panlalaki pa rin sa parehong oras. Nakita ni Hansen ang kanyang sampal at napansin kung gaano ito kaliwanag, at kung paano walang kapangyarihan. Ngunit kahit na ganoon, ang galaw ay parang napakahirap hulaan. Nagulat si Hansen dito. Sinasabi ng mga tao na si Prince Qingzia ay medyo mahina at mahihirapan siyang umunlad. Ngunit ngayon, hindi ko naisip na totoo ang mga claim na iyon. Ang kanyang sampal ay isang bagay na napaka-espesyal, kumunot ang noo ni Hansen. Umupo ang Blood Kirin at umagang. Gusto nitong tumalon palayo, ngunit pinigilan ito ni Hansen. Mayroong isang panuntunan sa King's Garden na nagbabawal sa pagpatay. Nilalayo nitong protektahan lamang ang mga prinsipe at prinsesa. May mga opsyon kung ang isang bantay ay napatay, ngunit ang pagpatay sa isang prinsipe ay hindi lamang haantong sa pagpaparusa sa Blood Kirin, si Hansen din. Matapos pigilan ang Blood Kirin, tumalon si Hansen mula sa likod ng Blood Kirin at sumuntok kay Prince Qingzia. Ang kanyang kamao ay lumipad pasulong sa tradisyonal na Extreme King Shocking Sky Punch. Natutunan niya ito mula sa estatwa ng Alpha. Ang natitirang Extreme King ay nakakita lamang ng anino, ngunit napanood ni Hansen ang estatwa ng Alpha na talagang ginagawa ang kasanayan. Pang! Ang kamao at ang palad ay nagbanggaan. Naramdaman ni Hansen at Prince Qingzia ang panginginig ng kanilang mga katawan habang sila ay itinulak pabalik. Wala sa kanila ang nakakuha ng upper hand. Ang suntok ni Hansen ay kasama ang original Water King body power. Bagamat nasa unang antas lamang ito ng mga kapangyarihan ng area, ito ay medyo malakas pa rin, at kayang lumaban si Prince Qingzia kay Hansen bilang isang kapantay. Tila ang mga alingawngaw ng weakened body ng prinsipe ay hindi masyadong tumpak. Ang Extreme King ay talagang maraming piling tao. Hindi ko kailanman dapat maliitin ang sinuman. Nagulat si Hansen. Maraming prinsipe at prinsesa ang nanunood mula sa malayo at nagulat ulit sila. Si Bai Yi ay kilala sa pagiging medyo mapusok at napakasakim. Si Bai Qingzia ay kilala sa pagiging mahina at may sakit. Ang dalawang prinsipe na tulad nito ay nakikipaglaban sa ilalim ng puno ng hari ay medyo kakaiba. Maaaring ito ay isang maunawaang tunggalian kung ito ay naganap sa ibang lugar, ngunit ang puno ng hari ay 100 milya lamang ang layo. Ang dalawang prinsipe ay nasa ilalim ng King's Cover. Kahit na ang mga henyo tulad ni Bai Wuchang at Bai Lingshuang ay hindi papasok sa lugar na iyon. At ang dalawang prinsipe ay pumasok. Ang King's Cover ay hindi isang mapanganib na lugar, ngunit mayroon itong King Air Blessing ng puno ng hari. Kung bibigyan sila ng puno ng hari ng pag-aproba nito, makukuha nila ang proteksyon nito. Protektado sila ng King Essay. Kung hindi sila naaprobahan, kung gayon ay mananatili lamang sila roon at walang mangyayari. Maraming prinsipe at prinsesa ang umaasa na makuha ang proteksyon ng King Essay, ngunit sa gitna ng kanilang kawalan ng katiyakan, walang nagnanais na subukan. Kung hindi nila nakuha ang proteksyon ng King's Cover o may maraming King Essay, tatawanan sila dahil sa kamalasan. Kabanata 2336. Kung ang isang prinsipe ay wala man lang ang pagpapala mula sa King Essay sa puno ng hari, paniniwalaan ng mga tao na siya ay napakasama ng kapalaran. Iisipin nila na ang prinsipe ay sinapit ng masamang kapalaran. Ang ganoong tao ay hindi kailanman magiging leader ng Extreme King at mamamahala sa kilalang mundo. Bagaman ang proteksyon ng King Essay ay hindi tumpak na kumakatawan sa kapalaran ng isang prinsipe, nakakaapekto pa rin ito sa paraan ng pagtingin sa kanila ng iba. Kaya, ang mga anak ng hari ay hindi hihingi ng proteksyon ng King Essay sa isang random na kagustuhan. Sa panahon ng paghahari ni King Bao, mayroong isang napakamahal na prinsipe. Siya ay napakamatalino at isang sublime fighter. Si King Bao ay lubos na mahilig sa kanya, at maraming maharlika ang naniniwala na ang prinsipe ang magiging isa na kukuha ng trono at susundan si King Bao. Kahit na ang prinsipe mismo ay naniniwala na siya ang magiging isa. Naisip niya na siya ay isang taong pinagpala ng malaking kapalaran at swerte. Kaya, pumunta siya sa King's Cover para subukan ang katatagan ng kanyang mga paniniwala. Ngunit hindi niya nakuha ang King Essay. Matapos mangyari iyon, ang pagmamahal ni King Bao ay naging mapait.
Hindi niya pinayagan ang prinsipe na sundan siya, at sa halip ay ipinasa ang tungkulin sa taong kilala ngayon bilang King Bai. Ang prinsipe ay hindi nawala ng trono dahil lamang sa kakulangan ng proteksyon ng King Sa, ngunit ito ay isa sa mga pangunahing salik na kasangkot. Mga katulad na bagay ang nangyari sa bawat panahon ng Extreme King, sa iba't ibang antas lamang. Ang mga anak ng hari na gustong kunin ang trono ay hindi maglakas loob na mag-risk na tanggihan ng King's Cover, ito ay ang mga anak ng hari na hindi ambisyoso ang mas handang subukan. Ang isang pagtanggi ay hindi gaanong makakaapekto sa kanila. Ang isang anak ng hari na nakakuha ng pagpapala ng 5 King Sa ay ituturing na isang maswerteng tao. Ang pagkuha ng pagpapala ng 9 na King Sa ay nangangahulugang ang isang tao ay sobrang maswerte. Ang pagkuha ng higit sa 9 ay isang bagay na napakahari, at ito ay napakabihira rin. Ngunit kahit na ang pagkuha ng proteksyon ng higit sa 9 na King Sa ay hindi nagagarantiya ng isang pagkakataon sa trono. Kaya, ang proteksyon ng King Sa ay hindi nangangahulugang lahat. Sa kabutihang palad, ang King Sa mismo ay kapaki-pakinabang. Magandang magkaroon nito, kaya mas marami ang mas mabuti. Gumalaw si Bai Qingziya na parang ulap papalapit kay Hansen. Umuungol si Hansen dahil sa inis. Matapos niyang gamitin ang Extreme King's Shocking Sky Punch para kontrahin ang palad ni Bai Qingziya, nagpatuloy ang labanan. Dahil masyadong malapit sila sa puno ng hari, ang huling bagay na gusto nilang gawin ay saktan ito, kaya pinigilan nila ang kanilang mga kapangyarihan at nakipaglaban gamit ang hilaw na lakas. Si Prince Qingziya ay may mahusay na mga kasanayan sa palad. Iyon ay dapat na King 7's Hatred times 10. Isang prinsipe ang sumigaw habang tinitingnan si Bai Qingziya. Totoo ngang hatred times 10. Times 1 ay isang area, habang ang times 10 ay half-deified. Hindi ako makapaniwala na natutunan ito ni Bai Qingziya. Naging king class lang siya, hindi ba? Mayroon lamang siyang times 1 area power. Ang kanyang hatred times 10 ay nasa unang antas lamang, komento ng isa pang prinsipe. Ngunit si Bai Qingziya ay mahina. Nakakagulat na kaya niyang matutunan ang isang napakalakas na Geno art, sabi ng isa pang prinsipe. Pinanood ni Bai Lingshuang si Bai Qingziya at kumunat ang noo. Tinago ni Bai Qingziya ang kanyang mga kakayahan ng napakahusay. Tila nandito siya para humingi ng proteksyon ng King's Cover. Iyon ay isang hindi pangkaraniwang pagpipilian. Malinaw na minamaliit natin siya. Ang kanyang puso ay dapat na mas komplikado kaysa sa karamihan ng mga prinsipe na kayang magamit ang malalakas na kapangyarihan. Nakita ni Miss Mirror ang hatred times 10 ni Bai Qingziya at interesado siyang tumingin. Sabi niya, ang magandang prinsipe na ito ay nagsanay ng hatred times 10. At bukod doon, hindi lamang ito nasa unang antas. Ito ay talagang kawili-wili. Matapos mag-post, tumawa si Miss Mirror at sinabi, mabuti. Tingnan natin kung paano niya lalabanan si Hansen. Ginamit ni Hansen ang kanyang Extreme King Shocking Sky Punch para lumaban kay Bai Qingziya. Nagulat si Hansen habang naglalaban sila. Ang lakas ng pakikipaglaban ng magandang lalaking iyon ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Ang mga kamay ng lalaki ay gumagalaw ng maayos, at hindi sila mukhang masyadong malakas. Ngunit kahit na ganoon, nagbigay sila ng isang kapansin-pansing sensasyon ng kasamaan. Malinaw na naramdaman ito ni Hansen, at kung siya ay pabaya, ang pagkuha lamang ng kalahati ng isang suntok ay maaaring maubos ang kalahati ng kanyang buhay. Kakaiba, bakit ginagamit lang ni Old 16 ang Shocking Sky Punch? Alam lang ba niya ang isang kasanayang ito? Tumingin si Prince 19 at kumunat ang noo. Si Prince 19 ay tumayo sa tabi ni Prince 14 Bai Kanglang. Tumawa si Bai Kanglang ng madilim at sinabi, sinisiraan ni Old 16 si 17. Gusto niyang gamitin ang Shocking Sky Punch para talunin ang hatred times 10. Ang kanyang mapagmataas na personalidad ay hindi pa nagbabago. Sa kabutihang palad, si 17 ay may unang antas ng King Area. Kung wala siya, patay na siya ngayon. Hindi ko alam kung paano nakuha ng isang lalaki na tulad niya ang estatwa ng Alpha, sabi ni Prince 19 na may pag-angat ng kanyang mga labi. Lahat ay may magandang kapalaran sa isang punto. Tiningnan ni Bai Kanglang si Hansen ng may paghamak. Napansin ni Bai Qingziya na kahit gaano niya binago ang kanyang mga kasanayan sa palad, si Hansen ay gumagamit pa rin ng Shocking Sky Punch. Napagpasyahan niya na sinisiraan siya ni Hansen ng sadya, at ang kanyang magandang mukha ay namula sa galit. Bigla, binago ni Bai Qingziya ang kanyang mga kasanayan sa palad. Ang mga mahina ang hitsurang kasanayan sa palad ay naging isang laser na kayang tumagos sa sansinukob. At ngayon, ang isa sa mga paghampas na iyon ay papunta kay Hansen. Ang suntok ay masyadong mabilis, at walang dapat na makakapag-react dito.
Mahalin ng labis at magiging napupuot ka, iyon ang pangalawang antas ng hatred times 10. Paano nangyari iyon? Si Bai Qingziya ay isang first-tier king lang. Paano niya magkakaroon ngayon ng hatred times 2? Nagulat si Prince 19. Nagbago rin ang mukha ni Bai Kang lang. Mukhang nagulat din siya. Maraming iba pang mga prinsipe at prinsesa ang tahimik na nakatitig sa labanan. Kumunat ang noo ni Bai Lingshuang. Sa palagay ko ay dapat tayong magpaalam sa lumang Qingziya. Ginamit niya ang kanyang first-tier na katawan para hawakan ang hatred times 2. Dapat ay kinakailangan ng napakalaking katalinuhan para maitago ang lahat ng kapangyarihang ito sa isang katawan na iniisip nating lahat na may sakit at mahina. Hindi gumalaw si Hansen. Naghagis siya ng isa pang shocking sky punch, at ang kanyang kamao ay tumama sa matalim, kabaligtaran na liwanag. Pang! Ang nakakatakot na presensya ay sumabog. Ang laser light na iyon ay dinurog ng kamao ni Hansen at naging hindi nakakapinsala. Iyon ay isang perpektong shocking sky punch. Kaya pala nakuha ni kapatid na ika-16 ang estatwa ng Alpha, naisip ni Bai Qingziya, pinapanatili ang kanyang kalmado. Iniikot niya ang kanyang kamay, at sa pagkakataong ito ay mula sa mabilis hanggang sa mabagal. Para bang dahan-dahan niyang itinutulak ang isang bundok patungo kay Hansen. Isang palad para hatiin ang ikot ng araw at gabi, ito ay hatred times 3. Isang prinsipe ang nagulat. Si Bai Qingziya ay kilala bilang ang sick beauty. Pinaniwalaan ng lahat sa loob ng maraming taon na siya ay mahina. Ngunit bigla, siya ay sumabog na may napakaraming kapangyarihan at talento. Ang hatred times 10 ay napakahirap sanayin, at nangangailangan ito ng napakalaking talento. Hindi marami ang mga anak ng hari ang kayang magsanay nito, kaya ito ay isang napakanakakagulat na paghahayag na natutunan ni Bai Qingziya ang kasanayan. Ngayon, ang kanyang first tier na katawan ay kayang gawing hatred times 3 spam ang paghati sa ikot ng araw at gabi. Paano hindi magugulat ang mga tao dito? Nakakatakot na talento, napakakilalang isipan. Nagbago ang mga mata ng lahat ng mga anak ng hari habang tinitingnan si Bai Qingziya. Minsan ay tiningnan nila siya ng may awa at pagkasuklam, ngunit hindi na. Kabanata 2337. Nakita si Bai Qingziya na sumusuntok gamit ang kanyang palad, naglabas si Hansen ng isa pang shocking sky punch. Gusto sana niyang gumamit ng ibang mga teknik, ngunit kakasimula pa lang niya gamitin ang kanyang pagkukunwari bilang bayi. Wala pa siyang oras para matuto ng ibang mga kasanayan. Mapalad siyang natutunan ang suntok na ito mula sa estatwa ng Extreme King Alpha, ngunit ang paggamit ng ibang mga kasanayan ay maaaring maglantad sa kanya. Ang Shocking Sky Punch ay isang teknik na kailangang matutunan ng bawat miyembro ng Extreme King. Bagaman ito ay pangunahing, ito ay napakamakapangyarihan pa rin. Magiging katawa-tawa na tawagin ang kasanayan na hindi matatalo, ngunit maaari nitong hamanin ang isang nakakagulat na bilang ng ibang mga teknik. Pang! Ang kamao at ang palad ay nagbanggaan. Niharang ng Shocking Sky Punch ni Hansen ang Day and Night Cycle Split ni Bai Qingziya. Ngunit gayunpaman, walang nananalo. Ha! Ang Shocking Sky Punch ni Bai ay nagawang harangan ang Day and Night Cycle Split. Kakaibang araw ngayon. Maraming kakaibang bagay ang nakikita natin. Pareho silang first-tier kings. Paano mababasag ng isang Shocking Sky Punch ang isang Day and Night Cycle Split? Ang pamilya Bai ay may napakaraming makapangyarihang miyembro. Ang dalawang prinsipe na iyon ay hindi pa talaga nagpapakita ng kanilang sarili noon. Hindi ko inaasahan na ang dalawa ay magkakaroon ng mga kapangyarihan na tulad nito. Pareho silang napaka-talented, at tila ang labanan sa pagitan ng dalawang prinsipe na ito ay kakasimula pa lang. Lahat ay nag-uusap. Sa halip na muling atakihin si Hansen, tinitigan lamang ni Bai Qingziya ang kanyang kalaban. Mahabang panahon ang lumipas, sinabi niya, napaka-espesyal mo, kapatid na ika-16. Hindi nakakagulat na nagawa mong makuha ang estatwa ng Alpha. Hindi ka rin naman masama, amin ni Hansen na tumango. Itinaas ni Bai Qingziya ang kanyang ulo. Tumingin siya sa puno ng hari at sinabi, ang puno ng hari ay maday gising, kaya dapat nating ihinto ang ating pakikipaglaban ngayon. Kung nandito ka para humingi ng proteksyon mula sa King's Cover, kung gayon ay alamin natin ang isang tagumpay sa pamamagitan ng kung gaano aming King SA ang ating parehong matatanggap. Ano sa tingin mo? Naglalakad-lakad lang ako rito. Wala akong pakialam kung makakuha ako ng King SA o hindi, sabi ni Hansen. Tumawa si Bai Qingziya. Natatakot ka bang matalo? Ha? Talaga bang sa tingin mo ay natatakot talaga ako sa iyo? Umuungol si Hansen na may pagwawalang bahala. Kung gayon ay naayos na.
Ating aalamin ang nagwagi batay sa kung gaano karaming king essay ang ating parehong matatanggap. Sino mang may pinakamaraming king essay ang mananalo. Matapos sabihin ito, bumalik si Bai Qingziya sa ulo ng King Dragon. Wala ni Hansen ni ideya kung paano makukuha ang king essay. Kaya, nagkunwari siyang tiningnan si Bai Qingziya ng may paghamak. Lumipad siya sa ulo ng isa pang King Dragon at umupo na parang ibang prinsipe. Nakita si Bai Qingziya na pumikit sa tuktok ng ulo ng dragon, nagkunwari ring gawin iyon si Hansen. Umupo ang Blood Kirin sa tabi niya. Sina Bai Qingziya at Bai Yi ay parehong humihingi ng proteksyon ng King Cover. Nais kong malaman kung gaano karaming king essay ang kanilang matatanggap. Noong nakaraan, iisipin ko na magiging maswerte sila kung makakuha sila ng isa o dalawa. Ngunit ngayon, mahirap sabihin. Ang dalawang iyon ay nagtatago ng mga sikreto, at halata na gusto nilang mapabilib ang lahat. Marahil ay nagtatago pa rin sila ng maraming kapangyarihan. Tama ka. Hindi ko inaasahan na ang dalawang normal na prinsipe ay magtatago ng kanilang mga kapangyarihan sa paraang ginawa nila. Tila ito ang pinakamalakas na panahon ng Extreme King. Haha, habang lumalakas ang mga anak ng hari, lalakas din ang kanilang mga labanan. Hindi ko alam kung mabuti o masama iyon. Ang mga dahon ng puno ng hari ay nagsimulang lumiwanag, ngunit kakaunti sa mga anak ng hari ang naghahanap ng primary root king dragons. Karamihan sa kanila ay gustong panoorin sina Hansen at Bai Qingziya. Ang bawat dahon sa puno ng hari ay may king essay. Nang magising ang puno ng hari, ang king essay sa mga dahon ay lalong lumiwanag. Sa ilalim ng kanilang liwanag, ang mga dahon ay mukhang ginto. Ang king essay ay ang blood pulse ng mga dahon. Ang blood pulse ng bawat king leaf ay iba. Habang lumilipis ang panahon, ang blood pulse ay lalong lumiwanag. Ang king essay ay lumiwanag sa mga gintong simbolo na nakaukit sa mga gintong dahon, at ang bawat simbolo ay nagbigay ng ibang sensasyon. Ang ilan sa mga ito ay malakas na parang apoy. Ang ilan sa mga ito ay parang mabilis na tubig. Ang ilan sa mga ito ay mabigat sa lupa, at ang iba ay malalim na parang bangin. Bagaman hindi maintindihan ni Hansen ang king essay, naramdaman niya ang kanilang kapangyarihan. Nauunawaan niya kung ano ang ibig sabihin nila. Hindi dahil si Hansen ay magaling sa pag-aaral. Ito ay dahil ang kapangyarihan ng bawat king essay ay konektado sa isang substance. Mayroong mas malalim na kahulugan sa kanila kaysa sa isang simpleng hieroglyph. Hindi kailangang matutunan ni Hansen ang mga ito. Kailangan lang niyang makita ang hugis ng bagay na may kaugnayan sa king essay. Pagkatapos, makikilala niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang mundong ito ay napakalaki. Ang lahat ng bagay ay maaaring umiral dito. Kahit na ang mga dahon ng puno ng hari ay sa isang paraan ay konektado sa tela ng mundo. Lahat ay kasama. Napakaganda. Bumantong hininga si Hansen, at pagkatapos ay naisip niya sa sarili, kung kaya kung hukayin ito at dalhin ito pabalik sa Alliance, nais kong malaman kung ito ay lalago pa rin. Ang puno ng hari at ang mga dahon nito ay nagising. Ang king essay ay kumikinang ng maliwanag. Isang king dragon na malapit ay umagang at pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Nakita ni Hansen na si Bai Qingziya ay hindi pa gumagalaw. Kumunat ang kanyang mga kilay. Ayaw ba niya ng proteksyon ng king essay? Bakit siya nakaupo sa ulo ng isang dragon? Sa ganoong paraan, hindi siya makakapunta sa ilalim ng lupa. Iyon ang iniisip ni Hansen, kahit papaano. Hindi siya gumalaw. Pinanatili niya ang kanyang posisyon tulad ng ginawa ni Bai Qingziya, nakaupo sa tuktok ng ulo ng dragon. Ang mga king dragon sa paligid nila ay lahat ay nagbubutas sa lupa. At pagkatapos, ang kanilang sariling mga king dragons ay nagsimulang gumalaw. Si Bai Qingziya ay hindi pa rin gumagalaw. Hindi sigurado si Hansen kung ano ang nangyayari. Ang king dragon ay hindi bumaba sa ilalim ng lupa tulad ng ibang mga dragon. Sa halip, itinaas nito ang ulo nito at umakyat sa tuktok ng puno. Ang mga sanga ng puno sa itaas ay parang isang gintong langit. Ang king essay ay kumikinang na parang isang plato ng mga gintong bituin. Ang dalawang dragon ay patuloy na umaakyat na parang sila ay sumusugod sa cosmos. Kung ang isang tao ay hindi pa nakakakita nito ng personal, mahihirapan siyang isipin kung gaano ito kaganda. Si Hansen ay nakatayo sa tuktok ng ulo ng dragon, nakatitig sa kumikinang na king essay. Para siyang nasa isang dreamland. Ang dalawang king dragons na iyon ay tumigil sa pagsulong pagkatapos maabot ang kalahating punto. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga ugat lamang ng puno ng hari, at may hangganan lamang kung gaano kalayo ang kaya nilang puntahan. Kailangan nilang mag-disconnect mula sa puno ng hari para pumunta pa. Binuksan ni Bai Qingziya ang kanyang mga mata.
Tumayo siya, tumingin sa King Essay, at sinabi, ang mas matanda ay dapat gawin ito muna, kaya sige. Naglilibot lang ako. Una ka na, simpleng sabi ni Hansen. Wala siyang ideya kung paano makukuha ang pag-aproba at proteksyon ng King Essay. Hindi tinanggihan ni Bai Qingziya ang alok na mauna. Tumingin siya sa King Essay, at pagkatapos ay ang kanyang katawan ay nagsimulang lumiwanag na may puting liwanag. Ang puti ay naging mas matindi, at ginawa nitong mas maliwanag ang katawan ni Bai Qingziya. Para siyang nagiging isang transparent na jade stone. King Body. Sumangkit si Hansen. Si Bai Qingziya ay nakatayo pa rin sa ulo ng kanyang dragon. Ang kanyang katawan ay napakaliwanag, para bang siya ay ganap na nababalot ng isang godlight. Hindi lamang ang kanyang laman, kundi pati na rin ang kanyang buhok ay mukhang jade. Gamit ang kapangyarihan ng kanyang king body na kumakalat, ang king essay sa mga dahon ng hari ay sumagot. Isang king leaf ang nagsimulang manginig. Nagsimula itong gumawa ng isang rustling na ingay na parang nahuli ito sa isang hangin na walang ibang naapektuhan. Kabanata 2338. Kaya pala ang pagbubukas ng king body ay nakakaakit ng king essay. Akala ko ito ay isang espesyal na bagay, naisip ni Hansen sa sarili. Habang iniisip niya ito, isang dahon ang biglang namukod tangi sa kalawakan ng kumikinang na king essay. Ang king essay dito ay mas maliwanag kaysa sa araw. Bago pa man magsimulang mag-focus si Hansen, ang king essay ay umalis sa dahon at dumiretso kay Bai Qingziya. Sa mga taong nanunood mula sa malayo, may nagsimulang sumigaw ng may kagalakan. Gumalaw ito. Gumalaw ang king essay. Ano ang salitang iyon? Marami sa mga anak ng hari ang tumingin para makita kung ano ang pinag-uusapan ng boses. Ang king essay na kumikinang na parang araw ay tila transparent at natural sa anyo nito. Para itong nakatingin sa isang magandang pinakintab na piraso ng jade. Fan. Binasa ni Bai Lingshuang ang salita ng malakas. Fan, o magandang hiyas, kahit ang puno ng hari ay nagsasabing si Prince 17 ay maganda na parang hiyas. Siya mismo ay isang kumikinang na bagay, kaya naman bumaba ang fan para sa kanya, malamig na sabi ni Bangkang Lang. Ang salitang fan ay kumikinang, at tumama ito sa noo ni Bai Qingziya. Natunaw ito sa kanyang laman na parang isang snowflake na dumapo sa tubig. Nang ang simbolo ng king essay na iyon ay sumama sa lalaki, ang kaakit-akit na katawan ni Bai Qingziya ay lalong kumikinang. Ang kanyang balat ay parang walang dungeons na ibabaw ng isang magandang jade. Ang anumang maputlang bahagi sa kanyang katawan ay tila nawala at mukhang na-rejuvenate siya. Mukhang napakagwapo niya. Marami sa mga prinsesa ay naiinggit na halos mabaliw sila. Gusto rin nila ang salitang fan. Mas gugustuhin pa nila iyon kaysa sa alinman sa ibang king essay. Isang magandang lalaki lang siya, pang-iinsulto ni Prince 19. Ngunit ipinagkanulo ng kanyang mga mata ang kanyang totoong damdamin. Napakaganda niya. Mayroon siyang lahat. Bumantong hininga ang isang babaeng bantay sa tanawin. Hindi niya maalis ang kanyang mga mata sa mukha ni Bai Qingziya. Nang ang fan ay ganap na sumama sa katawan ni Bai Qingziya, isa pang king leaf ang sumabog na may saganang liwanag. Ang pangalawang simbolo ay lumipad pababa, patungo sa noo ni Bai Qingziya ng isang beses pa. Tiningnan ni Hansen ang king essay. Ang king essay ay kumikinang, ngunit hindi ito masyadong maliwanag. Napakaliit nito, at malamang na magdudulot ito ng ginhawa at katahimikan sa mga nakulong sa isang bagyo. Yin. Hindi pa nakita ni Hansen ang simbolo noon, ngunit nabasa at naunawaan niya ang ibig sabihin nito. Nakita ni Bai Qingziya ang yin na pumapasok sa kanyang katawan. Ang kanyang jade-like na liwanag ay nawala. Mukhang isang tao siya mula sa langit na bumagsak sa lupa para maging isang karaniwang tao na lamang. Ngunit ang mas malapitan na pagtingin sa kanya ay magdudulot ng ibang conclusion. Para bang may nakatagong jade sa mga tambak ng buhangin. May liwanag, naghihintay na lumabas. Kapag ito ay talagang nahukay, magiging napakaganda ng kanyang hitsura. Ang yin ay angkop sa kanya. Si Bai Qingziya ay nanatiling nakatago sa loob ng maraming taon, at pagkatapos, sinimulan niyang mapabilib ang mga tao ngayon. Karapat-dapat siyang magkaroon ng salitang yin. Bumantong hininga si Bai Lingshuang. Tila may isa pa tayong kakumpetensya. Habang ang nakatagong salita ay nananatili, isa pang simbolo ng king essay ang bumagsak mula sa isang king leaf. Ang susunod na salita ay parang apoy, at mabilis itong gumalaw sa landas nito. Tila kaya nitong baliwalain ang lahat sa mundo. Aw! Nabasa ni Hansen ang salita. Nagnisi si Prince 19. Ang sick beauty ay nakatago sa loob ng maraming taon. Kahit na ang mga tao ay yumansalto sa kanya at pinagtawanan siya, hindi siya nagsalita. Lagi siyang isang maliit na pagong.
Karapat-dapat ba talaga siya sa salitang aw? Nagsisimula na akong magduda sa walang kamali-mali na kakayahan ng puno na maramdaman ang katotohanan. Ang aw ay hindi nangangahulugang baliw. Ang baliw ay isang bagay sa ibabaw, samantalang ang aw ay naninirahan sa mga buto. Ang awong ito ay nasa buto at puso. Si Bai Qingziya ay nahumiliate ng maraming beses sa mga nakaraang taon, ngunit hindi niya kailanman isuko ang kanyang pagnanais na manalo. Patuloy siyang sumulong hanggang ngayon, kaya karapat-dapat talaga siya sa aw, sabi ni Bai Kanglang, umiiling. Sumanghel si Prince 19. Fan, Yin, at aw. Hindi naman masama iyon. Ngunit ang kombinasyong iyon ay walang koneksyon sa mga katangian ng isang hari. Hindi ito katulad ng Tian, De, Jun, Qin, o Shi. At tiyak na hindi ito maihahambing sa Ren, Yi, Li, Xin, Ji, Zong, Xiao Ti. Ang tatlong salitang iyon ay hindi gaanong kapaki-pakinabang at lubos akong nagdududa na aprobahan ito ni Ama. Tumingin si Bai Kanglang kay Prince 19, ngunit wala siyang sinabi bilang tugon. Ipinakita ng kanyang mukha ang kanyang tahimik na hindi pagsang-ayon. Ang aw ay tumama sa tuktok ng ulo ni Bai Qingziya, at ito ay sumama sa kanyang katawan. Binago nito ang kanyang katawan, binibigyan siya ng higit pa sa kapangyarihang iyon. Tiningnan siya ni Hansen ng may interes, at naisip niya sa sarili, ang mga simbolo ng King Essay na ito ay napakamakapangyarihan. Maaari nilang baguhin ang iyong mga genes at baguhin ang iyong katawan at pandama. Maaari pa nilang maaapektuhan ang iyong kalooban. Iyon ay talagang kamangha-manghang. Kung makakakuha ako ng isang simbolo na nauugnay sa apoy, ang aking kasanayan sa mga elemento ng apoy ay mapapabuti. Ang bawat salita ay tiyak na kapaki-pakinabang, at mas maraming salita ang mas mabuti. Ngunit ang susunod na naisip ni Hansen ay nagparamdam sa kanya ng pagkadismaya. Ang mga salitang ibinagsak ng puno ng hari ay nakasalalay sa King Body na tatanggap sa mga ito. Ninakaw ni Hansen ang original Water King Body ni Bai Yi. Kung gagamitin niya ang katawang iyon para makakuha ng King Essay, malamang na makukuha niya ang elemento ng tubig. At si Hansen ay hindi talaga interesado sa tubig. Umaasa siyang makakuha ng fan, o kahit isang salita na magpapatingin sa kanya na mas gwapo. Ngunit ang puno ng hari ay ibinagsak kung ano ang gusto nitong ihulog. Lagi itong nakasalalay sa kung ano ang nararamdaman ng puno ng hari. Walang magagawa ang mga tao para baguhin iyon. Matapos ang aw, isa pang simbolo ang bumagsak. Ang salitang iyon ay puno ng galit na nasabi ni Hansen bago pa man niya ito makita ng maayos. Ang pag-amoy lamang sa galit na nakapalibot dito ay sapat na upang malaman na ito ay magdadala ng salitang hen. Nakita ang salitang ito, ang mga anak ng hari ay mukhang interesado. Nakakaintriga, si Bai Qingziya ay may galit sa kanyang puso. Sino kaya ang kanyang kinasusuklaman? Kinasusuklaman ba niya ang kawalan ng katarungan o ang mga taong nanunubok sa kanya? O ang mga mataas na uri ng tao sa itaas niya? Nakita ni Miss Mirror ang hen, at ngumiti siya. Mukhang interesado siya doon. Matapos ang galit ng hen, isa pang salita ang nagsimulang bumagsak. Ito ay tinatawag na Shan. Iyon ay nakakagulat. Kahit anong lakas ang itinatago ni Bai Qingziya, hindi siya parang isang malakas na bundok. Ang mga simbolo ng King Essay ay patuloy na bumabagsak, at may 8 salita na. Ang puno ng hari ay hindi pa tumitigil. Mas maraming King Essay ang bumabagsak sa mga dahon. Ito ang ika-9 na salita. Si Bai Qingziya na ito ay malapit ng magulat sa lahat. Lahat ng mga prinsipe at prinsesa ay tumingin na may malalapad na mata. Kahit anong ika-9 na salita iyon, pinatunayan nito na si Bai Qingziya ay may talento. Kung ang ika-9 na salita ay isang kakilakilabot na King Essay, kung gayon ay pinatunayan nito na siya ay isang masasamang individual. Hindi siya maaaring maging isang leader kung ganoon ang kaso. Matapos ang ika-9 na salita ay sumama kay Bai Qingziya, isa pang King Leaf ang lumiwanag na parang araw. Ang ika-10 salita, may 10 salita na. Lahat ay nagulat. Ang pagkuha ng pag-aproba ng puno ng hari ng 9 na beses ay isang maluwalhating bagay na, ngunit ngayon, si Bai Qingziya ay malapit ng makakuha ng 10 salita. Ito ay napakabihirang makita sa Extreme King. Lahat ay naiiba na ang tingin kay Bai Qingziya ngayon. Kabanata 2339. Napakakawili-wili. Samandal si Miss Mirror palapit sa kanyang salamin habang bumabagsak ang susunod na simbolo. Nalilito si Hansen. Akala niya ay nagbibigay ang puno ng hari ng mga salitang magpapabuti sa mga genes ni Bai Qingziya, ngunit nakita ito, may posibilidad na mali ang kanyang pagkakaintindi. Nang ang salitang evil ay pumasok sa kanya, ang katawan ni Bai Qingziya ay nagsimulang magmukhang masama.
Ganap itong sumalungat sa kanyang estilo. Tila ang puno ng hari ay nakakakita lamang kung ano ang espesyal kay Bai Qingziya. Mabuti man o masama ang bagay na nakatago sa loob niya, pinalalakas ito ng puno. At kahit na ang mga flaws ay pinalalakas, ngayon ay naunawaan ni Hansen kung paano ipinamahagi ng puno ng hari ang mga salita nito. Nakita ang salitang evil, ang mga anak ng hari ay hindi gaanong nagpakita ng reaksyon. Marami sa mga anak ng hari ang nakatanggap ng parehong simbolo, at kahit na ganoon, nagawa nilang maging hari. Kaya, hindi mahalaga. Matapos ang salitang evil ay sumama sa lalaki, ang mga dahon ng puno ng hari ay nanatiling maliwanag. Isa pang simbolo ng King Ese ang lumutang mula sa puno ng hari. Papunta ito sa noo ni Bai Qingziya ng isang beses pa. Nakita ang salitang iyon, sumigaw si Bai Lingshuang at sinabi, ni. Si Bai Lingshuang ay hindi lamang ang taong may ganitong reaksyon. Kahit si Miss Mirror, gamit ang kanyang salamin para panoorin ang mga pangyayari, ay tumayo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, nakatingin sa salitang betrayal. Ang salitang ni na iyon ay walang makapangyarihang presensya o nakakagulat na kapaligiran. Bahagya itong kumikinang. Ang maliit na liwanag nito ay parang mamamatay anumang segundo. Ngunit ang salitang iyon ay nagparamdam sa bawat prinsipe at prinsesa na sumigaw. Hindi sila nagulat na si Bai Qingziya ay nakakuha ng 11 King Essay, nagulat lamang sila sa salitang betrayal. Mayroong hindi mabilang na mga simbolo ng King Essay. Ang bilang ng mga salitang bumaba ay may posibilidad na magpakita ng talento ng taong nakakakuha sa mga ito. Ngunit ang iba't ibang mga simbolo ng King Essay ay nangangahulugang iba't ibang mga bagay. Imposible na sabihin kung aling mga salita ang mabuti at alin ang masama. Ngunit ang ilang mga salita sa kasaysayan ay kilala na nagpapatunay kung gaano kalaki ang isang individual. Ang isang halimbawa nito ay ang salitang betrayal. Ang pangalawang hari ng Extreme King, si King Wen, ay nakatanggap ng salitang betrayal. Iyon lamang ang salitang natanggap niya. Kung ikukumpara sa lahat ng iba pang mga maharlika, siya ay nasa pinakailalim ng listahan. Ngunit tinalo ni King Wen ang lahat ng iba pang may talento na mga anak ng hari para maging pangalawang hari ng Extreme King. Naging isa rin siya sa mga pinakasikat na hari sa kanilang kasaysayan. Noong panahong iyon, mayroong isang bihirang prinsipe na nagawang makatanggap ng 21 salita. Ngunit natalo siya kay King Wen na mayroon lamang isang salita. Matapos si King Wen, mayroong 70 pang hari at hindi mabilang na mga prinsipe at prinsesa. Ngunit walang ibang nakatanggap ng salitang betrayal. Sa ngayon, natanggap ni Bai Qingziya ang salitang betrayal na nagpagulo sa mga anak ng hari. Nililinaw ng salitang iyon na si Bai Qingziya ay talagang isang napaka-espesyal na tao. Ito ay bilang karagdagan sa 10 salitang natanggap niya noon. Lahat ay labis na nagulat. Ang kanilang mga bibig ay nakanganga, nakatingin kay Bai Qingziya na may lubos na pagkagulat. Hindi man lang sila makapagsalita. Napakatahimik niya sa isang punto, ngunit ngayon ay bigla niyang sinus index ang lahat. Si Prince 17 ay magiging sikat sa buong Sansinukob. Bamantong hininga ang isa sa mga bantay. Matapos lumitaw ang salitang betrayal, walang ibang mga simbolo ng King Essay. Ang kapangyarihan ni Bai Qingziya ay hangina. Pinawalan niya ang kanyang king body at sinabi kay Hansen, kapatid na ika-16. Nakatanggap ako ng 11 salita, kaya ikaw naman ang susunod. Ano ang pangalan ng iyong king body? Tumingin si Hansen sa lalaki ng may pagmamataas. Alam niya kung ano iyon, ngunit nagkunwari siyang hindi. Genzo king body, kalmadong sabi ni Bai Qingziya. Hindi siya tumaas sa pang-iinis ni Hansen. Ang iyong Genzo King body ay hindi masama kung nakakuha ito ng 11 King Essay, casual na sabi ni Hansen. Parang sinusubukan niyang aliwin ang ibang prinsipe. Ha! Ang lalaking ito ay napakamapagmataas. Kung hindi siya makakakuha ng salita, ano ang gagawin niya? Nakarinig si Miss Mirror na sinabi iyon, hindi niya mapigil ang tumawa. Lahat ng mga prinsipe at prinsesa ay nagulat nang marinig ito. Bagaman alam na nila na si Bai ay ang mapagmataas na uri, hindi nila alam na ang kanyang pagiging mapagmataas ay may kasamang buong kawalan ng kaalaman. Hindi ba niya alam kung ano ang ibig sabihin ng pagkuha ng 11 simbolo ng King Essay? Hindi ba niya alam kung ano ang ibig sabihin ng betrayal? Hawak ni Prince 19 ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Wala siyang masabi. Tumawa si Bai Kang lang. Si Old 16 ay masungit. Tiyak na mayroon siyang kaunting bipolar disorder. Wala siyang pagkakataong maging isang mahalagang tao, kaya hindi nakakagulat na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng betrayal. Ngunit kahit gaano siya kabobo, dapat niyang malaman kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng 11 King Essay.
Marahil ay matigas ang ulo lang siya. Hindi ko talaga alam kung paano nakuha ng lalaking ito ang estatwa ng Alpha. Iyon ay isang masakit pa ring punto para kay Prince 19, tila. Si Prince 19 ay nakapunta na sa pavilion ng maraming beses. Gusto niyang patuloy na pumunta hanggang sa makuha niya ang estatwa ng Alpha, ngunit paulit-ulit siyang nabigo. Hindi siya makapaniwala na ang estatwa ng Alpha ay talagang nakuha ng bayi na iyon na lagi niyang minamaliit. Kinasusuklaman niya siya. Kinasusuklaman niya si bayi, na si Hansen pala na nagkukunwari. Tingnan natin kung gaano karaming King SA ang makukuha niya. Magiging nakakatawa kung hindi siya makakakuha ng kahit isa. Mahirap sabihin. Pagkatapos ng lahat, nagawa niyang makuha ang estatwa ng Alpha. Walang paraan na aalis siya nang wala kahit isa. Sino ang nakakaalam? Marahil ang pagkuha ng estatwa ng Alpha ay purong bobong swerte. Kung gayon sa tingin mo ba ay makakatanggap siya ng salitang luck? Marahil, maraming bantay at mga anak ng hari ang nanunood ng may pag-aalala. Ang mga mata ni Hansen ay tumingin sa punong iyon na parang gintong langit. Tinitingnan niya ang mga simbolo ng King SA habang bumubulong siya, bigyan mo ako ng isang gwapong lalaki, anuman ito, hindi ako humihiling ng marami, gamit ang aking mukha, dapat makakuha ako ng salitang tulad ng fan, tulad ng ginawa ni Bai Qingzia. Habang bumubulong siya, inactivate ni Hansen ang kanyang original Water King body. Ang kanyang katawan ay naging isang bukol ng tubig at maging ang kanyang armor ay naging tubig. Para siyang isang taong tubig na nakatayo sa ulo ng dragon. Nakatingin siya sa gintong langit. Ang personalidad ni Bai ay masungit. Madalas siyang nagsisimula ng mga argumento. Nakita na ng lahat doon ang kanyang original Water King body, kaya wala itong nakakagulat. Kung ikukumpara sa Genzo King body ni Bai Qingzia, ang original Water King body ay hindi masama. Ngunit ang tubig ay mahina. Mas angkop ito sa mga kakayahang panggagamot. Ngunit si Bai ay masyadong masungit. Ayaw niyang matuto ng isang healing Geno art. Pinilit niya ang kanyang sarili na matuto ng isang destructive water element skill sa halip kaya hindi siya gaanong nakamit. Hindi siya ang numero 1 kung ikukumpara sa lahat ng mga prinsipe ng King class. Nasa medium-low bracket siya. Dahil doon, maraming anak ng hari ang nag-isip na ang kanyang original Water King body ay medyo mahina. Sa totoo lang, ang original Water King body ay hindi gaanong mas masahol kaysa sa Genzo King body. Hindi lang ito nagamit ng maayos ni Bai. Inactivate ni Hansen ang original Water King body, at ang kanyang katawan ay nagkaroon ng liwanag ng tubig. Nakipag-ugnayan ito sa puno ng hari. Ang mga dahon ay nag-rustle, at sa gitna ng kanilang mga gintong ilaw, isang king leaf ang lumiwanag. Ang simbolo ng King SA ay parang araw na bumabagsak. Papunta ito kay Hansen. Ang salitang iyon ay napakatubig, mukhang lumulutang na tubig. Mukhang isang nakakatakot na alon. Napakaganda nito, at may malakas na ulan at bagyo na kasama nito. Taglay nito ang salitang shui. Natanggap ni Bai ang salitang tubig. Inaasahan ito ng lahat dahil mayroon siyang original Water King body. Magiging kakaiba kung hindi siya nakatanggap ng tubig. Mas mabuti pa ito kaysa sa wala, naisip ni Hansen. At kaya, naghintay siya para bumaba ang salita at damapo sa kanyang ulo. Habang ang salitang tubig ay malapit ng damapo sa kanyang ulo, naghanda si Hansen na kunin ang kapangyarihan ng King SA. Ngunit ang salita ay tumigil ng 1 sentimetro sa itaas ng kanyang noo. Kabanata 2340. Lahat ay nagyayelo. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Nakaramdam si Hansen ng matinding sakit sa kanyang puso. Wala siyang ideya kung bakit huminto ang salitang tubig sa itaas niya. Sa susunod na segundo, ang simbolo sa noo ni Hansen ay bumulaga palayo sa kanya na parang kanyan. Bumalik ito sa langit, lumipad sa mga dahon sa tuktok ng puno at nawala. Ano ito? Nagyayelo si Hansen. Ang bawat anak ng hari at bantay sa King's Garden ay nakatayo na parang bato. Naisip nilang dapat nilang iniisip ang mga bagay-bagay, at ang kanilang mga mata ay nanlaki sa kawalan ng paniniwala. Ang puno ng hari ay nakatayo sa gitna ng teritoryo ng Extreme King sa loob ng bilyon-bilyong taon. Wala pang King SA na nakakita sa tatanggap nito, pagkatapos ay mabilis na bumalik sa pinanggalingan nito. Haha, hindi na ako makakapagpatuloy. Sobrang tawa ko na. Si Old 16 ay napakatawa. Ang King SA na bumagsak ay nakatakas sa kanyang pagkakahawak. Hawak ni Prince 19 ang kanyang tiyan habang tumatawa siya, ang mga luha ng tuwa ay umaagos sa kanyang mga mata. Ang Water King SA ay mukhang isang many-okis na lalaki, nakakita ng isang sexing babae na may magandang katawan.
Mabilis itong humahabol, ngunit nang makalapit ito upang makita ang kanyang mukha, tumakbo ito ng mas mabilis kaysa sa anumang kuneho. Ito, ano ang nangyayari? Nagulat si Bailing Shuang. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Sumangkit ang mga mata ni Miss Mirror. Tila hindi siya talaga si Bai Yi. Ang Water King SA ay naaakit ng original Water King body, ngunit napansin nito na may problema. At kaya, nagpas siyang bumalik ito. Sigurado ako na siya talaga si Hansen. Ano ito? Ang isang nahulog na King SA ay makakabalik? Hindi ko alam. Hindi pa ako nakakarinig ng ganitong pangyayari noon. Si Prince 16 ay mukhang medyo nahihiya. Para siyang isang nilutong pato na kaya pa ring lumipad. Haha, hindi lang iyon, ngunit siya ay dapat na ang una sa Extreme King na may King SA na tumakas sa kanila. Ang mga prinsipe at ang mga prinsesa at ang mga bantay ay sumabog lahat. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig sila ng ganoong bagay. Napakasaya nila, para bang na-inject sila ng dugo ng manok. Naisip ni Hansen na ito ay masama. Napansin ba ng puno ng hari na ang original Water King body ay hindi talaga akin? Iyon ba ang dahilan kung bakit bumalik ang King SA? Kung ganoon ang kaso, maraming tao ang maaaring maging kainahinala sa aking pagkakakilanlan. Nagdusa ako ng napakasamang kapalaran dito. Kung alam ko na maaaring mangyari ito, aalis na lang ako pagkatapos mangolekta ng kaunting King Air. Nalulungkot si Hansen. Habang nag-uusap at tumatawa ang lahat tungkol sa nangyari, ang tuktok ng puno ng hari ay lumiwanag. Ang mga dahon ng hari ay biglang naging napakaliwanag, at isang King SA ang bumagsak na parang araw. Bumaba ito mula sa tuktok ng puno, lumipad pababa sa noo ni Hansen. Halika, halika, sana wala tayong masamang mangyari sa pagkakataong ito. Sige na, nauutal na nagmakaawa si Hansen. Kung mali ito, malalaman ng lahat na may mali sa kanya. Bumagsak ang simbolo ng King SA. Nakita rin ito ni Hansen. Ang salitang iyon ay napaka-solid, hindi masisira. Para itong isang bato na ginawa 1 bilyong taon na ang nakakaraan. Sinabi nito, G. Iyon ay bakla, bakit ako magkakaroon ng salitang tulad nito? Hindi ako bakla. Dapat ay nangangahulugan iyon ng Jin o base, dapat ito ay, naisip ni Hansen sa sarili. Sa totoo lang, wala siyang pakialam kung ano ang salita, basta mayroon siyang salita. Lahat ng nanunood nito ay nakatingin na kay Hansen, sinusubukang makita kung ano ang nangyayari. Ang ilan ay umaasa talaga na ang King SA ay muling makatakas. Mabilis na tumama ang salita sa ulo ni Hansen. Lahat ay huminga ng malalim. Iniunat nila ang kanilang mga leeg para tumingin sa ulo ni Hansen at sa salitang G. Gusto nilang makita kung ito ay talagang sasama sa kanya. Sige na, bumaba ka. Huwag mong gawing mas masahol pa ito. Nagmamadali si Hansen. Gusto sana niyang kunin na lang ang salita, isubo ito, at lunukan. Ngunit nakakahiya na ang pagkuha ng mga simbolo ng King SA ay imposible. Kung kaya nila, hindi na kailangang maghintay ang mga anak ng hari. Kukunin na lang nila ang King SA sa kanilang sarili. Patuloy na nanalangin si Hansen sa kanyang puso. Ang salitang G ay huminto ng 1 sentimetro sa harap ng ulo ni Hansen. Hindi ito talaga dama po sa kanyang katawan. She asterisk T. Nilalaro ako ulit nito. Gusto nang umiyak ni Hansen. Tumigil ito, isang tao ang parang nasa sabik sa tanawin. Parang isang bata na hindi pa nakakapunta sa ibang bansa at sa wakas ay pupunta na sa paraan ng pagsigaw nila. Para silang bumibisita sa isang dayuhang lugar. Si Prince 16 ay nagiging sikat na ngayon. Siya ang unang naabandona ng isang King SA. Hahaha. Napakatawa nito. Ngunit bakit tumatanggi ang King SA na dama po at sumama sa katawan ni Brother 16? Ang buong King's Garden ay sumabog. Hindi nila naisip na maaaring mangyari ang ganitong bagay, ngunit ngayon ay nangyayari na. Ang kanilang mga mouses ang kaluluwa ay nasusunog. Si Bai Qingziya, na pinakamalapit kay Hansen, ay nalilito rin. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari kay Hansen. Ha! Iyon ay kakaiba. Ang salitang G ay huminto, ngunit hindi ito umalis. May nakapansin din ng maliit na isyong ito. Ang salitang G ay huminto, ngunit hindi ito tumakas tulad ng Water One. Nakasabit ito sa itaas ng ulo ni Hansen na parang nasa suspended animation. Kapatid, ano ba ito? Kung bababa ka, bumaba ka. Umalis ka, kung iyon ang gusto mo. Bakit ka lang nakasabit dito? Walang kalahati sa, kalahati labas. Sinusubukan mo lang ba akong takutin? Ano man ang gusto mong gawin, tapusin mo na. Kinusat ni Hansen ang kanyang mga mata at tinitigan ang J-King SA. Kinakabahan siya.
Naisip ni Hansen na ang kanyang swerte ay nagbago na. Naisip niyang nag-ulo na ang lahat. Nakakuha na siya ng napakaraming atensyon sa pavilion. Ngayon na nangyari ito, mahirap para sa kanya na hindi magmukhang kainahinala. Kailangan kong maging isang matapat na tao. Hindi na ako magkukunwari bilang ibang tao. Hindi ko kaya ang ganitong uri ng stress. Ang mga mata ni Hansen ay nag-aapoy. Ang King Essay ay hindi gumagalaw. Hindi ito bumaba, at hindi rin ito bumalik. Nakasabit lang ito kung nasaan ito. Lahat ay nalilito, ngunit kahit papaano, ang tuktok ng puno ng hari ay naging napakaliwanag ulit. Maraming king leaves ang lumiwanag na parang isang tapestry ng mga araw. Voila! Ang mga araw ay nagsimulang bumagsak na parang ulan ng mga bituin. Maraming king essay ang bumagsak mula sa puno ng hari. Lahat sila ay papunta kay Hansen na parang isang galactic stream. Para bang ang mga bituin ay umaagos sa kanyang direksyon. She asterisk T. Ano ito? Nakita ang lahat ng mga lumilipad na simbolo ng King Essay, ang puso ni Hansen ay parang lalabas sa kanyang dibdib. Lahat ng mga anak ng hari at mga bantay ay tumingin na may malalapad na mata. Lahat ay natigilan.